So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam nyo ba, si Jonathan Morales po nagwala. Si Jonathan Morales po nagalit. So, ito lang na para makuha natin yung narrative. Okay? Ngayon, ang sabi ni Jonathan Morales sa isang interview na wala daw po siyang pakialam sa resign BBM. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo doon? Na yung sabi po ni Jonathan Morales, wala daw po siyang pakialam sa rally ng Maisog. Wala din daw po siyang pakialam sa mga politiko. Naniniwala ba kayo doon? So kasi mga kababayan, no, merong video na kumakalat ngayon. Actually, baka napanood nyo na ito eh. Malamang kay DJ Byron or kay Ballpoint Man. Kasi doon ko lang din naman nakuha tong video na to eh. Pero syempre gusto ko lang gawa ng reaction. Okay. Okay. So ngayon mga kababayan, naniniwala ba kayo dun sa sinabi ni Jonathan Morales na wala akong pakialam kay Duterte, wala akong pakialam sa BBM resign. Ang sinasabi ko lang ako, sabi niya ganoon. So panoorin natin tong video po na to, no? So bago yan mga kababayan, sa hindi pa po nakakaalam, okay? Si Jonathan Morales po ay nakalaya po kahapon. Okay. So sabi niya lang yan, sinong lokohin niya, 'di ba? Sinungaling talaga tong kalbong to, no? Okay. So sabi dito, no, ex-PDEA agent Morales released from Senate detention. So kahapon po ay nakalaya na po siya. Okay? So sabi dito, no, Morales and fellow detained witness, former National Police Commission Eric Santiago, si Picoy, were released from Senate custody on Thursday night according to Senate Sergeant at Arms Roberto Ancan. Okay? So ngayon kasi mga kababayan, tama tayo, 'di ba? Kasi actually nabanggit ko na 'to eh. 'Di ba sabi ko sa inyo nung na-detain si Morales sa Senate, hindi po siya tatagal diyan. Kasi po magkakaroon po ng recess sa Senado. So 2 buwan po 'yon. So hindi po kasi pwede na mag-stay si Morales po doon ng 2 buwan sa loob ng Senado. Ang mangyayari naman po dito, mayayari naman ng Senado dito. Kasi nga illegal detention po 'yon. 'Di ba? So expected na po natin 'yan, makakalaya talaga si Morales. Okay? So ngayon ang sabi dito ni Jinggoy, no? Sabi ni Jinggoy dito, pusong mamon naman ako. Sabi ni Jinggoy yan, ha? Pusong mamon naman ako. Estrada said when asked why he allowed Morales' release. In a statement, Estrada said he considered Morales' health condition and age in allowing his release from Senate custody. Okay. So, ngayon, yun naman pala eh. Matanda na pala si Morales eh. 58, di ba? So, ang tanong dito, matanda ka na nga, nagsisinungaling ka pa. So, kayo mga kababayan, no, merong video dito. Okay. Itong video po na to ay deleted. Na-delete po itong video po na to. So, ito po ay nangyari sa channel ni Bobos Travelers. Kilala niyo po yon, si Bobos Travelers. So, dito makita natin sa video si Bobos Travelers, si Spencer, si Kuya Spencer, at saka si Jonathan Morales. Okay. So, dito mga kababayan, nag-meltdown. Nag-meltdown si Jonathan Morales dito. So, ang gawin natin dito, putol-putulin ko lang yung video para hindi po tayo copyright ni Bobos Travelers, no? Kasi baka i-copyright tayo eh. So, ito ha. So, ito po yung video na nag-meltdown po si Morales. Sige, panoorin natin to ha. Tinatanong ng mga Spencer ha, tinatanong ko yung mga dokumento na hindi naman po alam ni Sir JM. Ang may alam niya si Maharlika, paulit-ulit na lang po tayong tanong. Kay Spencer, interview to, yung mga tanong na may knowledge po siya, si Sir JM. Okay, no? So, kanina ko pa kasi pinapanood dito eh. Kanina ko pa kasi napapanood to. Nakailang ulit ko na ata napanood tong video na to. So, si Spencer naman kasi, kilala natin yan. Okay? So, ang tinatanong kasi, sa tingin ko lang ha, ang tinatanong kasi dito ni Spencer, nasan yung ibang dokumento? Nasan yung mga picture na sinasabi mo? Ayun eh. Kasi mga kababayan kasi, para kasi sa akin, kung mapapatunayan talaga ni Morales na totoo yung mga claims niya, palakpakan po yung mga DDS at mahihirapan po tayong ipagtanggol si PBBM. Actually, to be honest, ganun yun eh. For example, si Morales nagpakita ng dokumento. Nagpakita ng picture. O ito ha, picture yan. Ito yung nakuha kong picture nung inimbestigahan ko si Kuting. O. So ngayon, kapag nalabas ni Morales yun,
mahirapan talaga tayo. So bakit ganon? Bakit ayaw ilabas nga ni Morales yung iba? So sa tingin ko, ito yung tinatanong ni Spencer dito. Nasaan yung ibang dokumento? Kasi hindi naman kasi pwede na dokumento lang. Kasi kahit naman ako, kaya kong gumawa ng dokumento. So ito, sa tingin ko kasi kung putol yung video Pero sa tingin ko, ito yung tinatanong ni Spencer. Asan yung ibang dokumento? Okay, so continue natin. Sige. Ulitin ko, yung may knowledge po siya, yun lang po pwede nating tanong sa kanya. Pero sabi ko sa inyo, bobo to si Bobo's Travelers, bobo talaga to So sabi niya, dapat lang daw po yung itanong kay Jonathan Morales yung mga bagay na alam niya. So ibig sabihin nun talaga mga kababayan, ang pinopromote talaga ng mga DDS na to, kulto. Hindi po katotohanan. Paano yun? So ibig sabihin pala, kapag tinanong mo si Morales, dapat papuri kay Morales yung tanong mo. Hindi pwede yun kasi ang punto dito mga kababayan, kine-check po natin yung credibility po ni Morales. So sabi ni Bobo's Travelers, hindi pwede ganyan. Dapat yung yung mga alam lang ni Jonathan Morales. Sino ba gumawa ng report? Di ba si Morales? So asan yung dokumento? Ayun yun Yan. Tingnan natin. Tingin ko, sir, yung mga tanong po, kamukha kay Maharlika, hindi ginatanong to, maganda siguro, pasagutin natin si Maharlika sa mga bagay na yan. Hindi ko siya question dito kasi ang problema kasi dito, nami-misinterpret nyo ako, sir Unang-una sinasabi ko nga sa inyo, wala akong ano sa inyo, kumbaga, lumabas lang kayo base doon sa inilabas ni Maharlika, na naging legit yung document, dahil pinatunayan niya, ako, ito lang sa akin, makinig kayo. Hindi po pwede ko question. Ang sulat ko talaga dyan sa PIDEA, ang sinabi ko, ito, wala akong kinalaman dyan sa paglabas niya, napunta doon sa vlogger na si Maharlika, wala akong kinalaman. Inite ko sila, ito nangyari ng 2012, ganito ang nangyari dyan, meron ako na-imbestigahan, may nakunan akong statement. Kita nyo, napakasinungaling talaga nito, no? So sabi ni Morales, kaya lang daw po siya lumabas, kasi daw po nag-leak daw po yung dokumento. Sabi niya, di ba? Sabi niya. So sabi, wag niyo ako tanungin sa mga bagay na yan, kasi kaya lang naman ako lumabas, kasi yung dokumento na nilabas ni Maharlika, di ba? Ang gusto ko lang patunayan na hindi ako nag-leak niyan. So, di ba? Napaka-basic nito mga kababayan So, kung yun lang naman pala yung pinaka-intention mo kung bakit ka lumabas dahil sa leakage, ang tanong dito, bakit ikaw mismo pinaparatangan mo yung presidente na addict? Di ba? Merong video mga kababayan na pinapanood ko po sa inyo nung nakaraang linggo ata yon. Nasabi talaga ni Morales na addict yung presidente. So ngayon, out of the line ka na doon. Kung ang pinaka-intention lang pala talaga ni Morales ay dahil sa leakage, so bakit ngayon pinaparatangan mo na yung presidente na addict? So lumalabas ka na sa boundaries mo. Di ba? Sinungaling talaga to tapos ngayon ito pa. So ang nirereklamo ni Morales, si Maharlika daw po nag-leak. At ang sabi niya nga po dun sa mismong hearing sa Congress, gusto niya raw pong kasuhan si Maharlika kasi nga daw po si Maharlika yung nag-leak. So ang tanong dito, kung gusto mo palang kasuhan si Maharlika, bakit akyat ka pa ng akyat sa live stream ni Maharlika? Ginagawa mo naman kaming tanga kanyan Di ba? Kasi mga kababayan talaga ang pagkakaalam ko talaga, di ba? Kapag ako may gusto kong idemanda, ibig sabihin nun galit ako. Tama, di ba? BJ Cans, di ba? Tama, Robert Turla, di ba? Kapag ako meron akong gustong idemanda, galit ako nun sa tao na yon. Di ba? Sabi nga ni Morales dun sa hearing, di ba? Na gusto ko ngang idemanda si Maharlika kasi siya nag-leak niyan. Kasi dokumento ko yan. Di ba? Nababahala ako sa buhay ng pamilya ko, pati privacy ko, nasira na. Yun naman pala. Big sabihin nun, galit ka. Tapos, pagkatapos ng hearing, umakyat ka sa live stream ni Maharlika. So, ginagawa mo kaming tanga ka. Di ba? Iyan na sinasabi ko, sinungaling ka talaga Kalbo ka na nga, pangit ka na nga, matanda ka na nga, sinungaling ka pa. Ididemanda mo pala tapos akyat ka ng akyat sa live stream niya. Ay, Diyos ko. Dito, ngayon, ito. Sa video po na yan, si Spencer, DDS din yan.
Pero buti na lang ito no, kahit si Spencer, kahit medyo alam naman natin na medyo mahina din ng kokote niyan. Hindi, kaibigan natin yan si Kuya Spencer, di ba? Buti na nga lang itong si Spencer, kahit na DDS yan, di ba? Tinetest niya yung credibility ni Morales. So syempre hindi matanggap ni Morales na walang yan, Duterte supporter to tinetest yung credibility ko. So si Morales nagalit. Diba? So ito. Oh. Continue natin. Ngayon, kung sasabihin, bakit nila to yung litrato, sana ganito na lang. Sana, hindi ko, wala akong kontrol dyan. Kasi sinabi ko nga sa inyo, matagal na akong wala. Kung kayo iniisip ninyo na inuutay-utay o ano man yung mga ano na yan, hindi ko na kayo masasagot. Kaya mali kasi yung pasensya na kayo kung mali yung tanong ko. Kasi sa totoo lang, hindi ko kailangan yung sasabihin, sinusuportahan ko kayo. Wala ako doon. Ayaw ko nga yung mga nagrarally sa labas na yan. Ayaw ko yan. O, di ba? Sino ba nagrarally? Di ba si Digong yon? So, ngayon, nagme-meltdown na ngayon si Morales. Yung mga rally-rally na yan, ayoko niyan. Ayoko niyan. Kayo na nga lang mga pangit, nag-aaway pa kayo. Sige. Kasi nga, iyan yung pagsasama sa akin dyan sa Marcos Resign Movement na yan, ayaw ko. Sabi niya rin yan, ha? Pati din daw po yung... So, ibig sabihin nun, may gustong mag-recruit kay Morales na isama siya sa Marcos Resign Movement. Weh. Tapos ayaw mo? Weh. Di nga. Di nga. Talaga? Seryoso, ha? Kasi mga kababayan, kapag sinungaling po yung tao, paano pa ako maniniwala sa mga ibang sasabihin mo? Sinungaling ka nga eh. Maniwala ako sa'yo. Oh, sige. Kung nga yung mga nagrarally sa labas na yan, ayaw ko yan. Kasi nga, iyan yung pagsasama sa akin dyan sa Marcos Resign Movement na yan, ayaw ko. Yung nag-iinap niya si Ping Lacson, ayaw ko. Nag-iinap niya si Trillanes, ayaw ko. Bakit? Kita nyo, nakulong na nga ako. Hindi ko po kayo pino-question, malinaw po yun. Ayoko. Kalbo ako, ayoko. Sinungaling ako, ayoko. Siguro namin hindi ko po kayo pino-question dito. Wala po akong political dito. Sinasabi ko lang po. Wala rin ako. Spencer, pusin na natin ito. Hindi ko po kayo pino-question dito. Wala po akong political dito. Sinasabi ko lang po. Wala rin ako. Spencer, Suntukan. pusin na natin ito. Okay, magagal sa akin guys, Spencer, panakuhin ko po si dito, ito pong si Jonathan Morales. Kung meron kayong katanungan na hindi naman po at wala po siyang personal knowledge diyan at may tinatanong kayo patungkol kay Claire, kay Maharlika, kasi kahit ako nagigets ko hindi niyo po ba natanong yung mga dokumento ganito ganyan. Ang the best solution niya, si Maharlika po ang dapat ma-interview. Ang tinatanong po natin dito, yung po patungkol po kay Jonathan Morales sa Grabe si Bobos Travelers, no? Grabe si Bobos Travelers talaga dito, no? Pinagtatanggol talaga, no? So, ngayon kasi mga kababayan, ito lang, no? Dito kay Bobos Travelers na to, no? Okay? Hindi man lang ba sumagi sa isipan mo na tanungin na itong taong si Morales ba na to? Nagsasabi ba ng totoo ito? Dapat man lang makagamit kayo ng common sense, di ba? Kasi mga kababayan, for example, no? Meron lumabas na tao. Tapos, ang sabi ng tao na yan, meron akong ebidensya na si Sara Duterte ay totoo na merong boyfriend na basketball player. Totoo, meron akong dokumento dito na may boyfriend si Sara Duterte na basketball player. Una, hindi ako maniniwala kaagad doon. Hindi. Itetest ko yung credibility nun. O, di ba? Ako nga, di ba? Ako, hindi ko nga sinasabi na nung lumabas yung chismis na yon na si Sara Duterte ay mayroong boyfriend na basketball player, hindi ko sinabing totoo yon. Ang sinabi ko lang nun, yung chismis, yung blind item para kay Sara. Pero hindi po natin kinukonfirm na totoo yun. Ganun dapat. Pero ito si Bobos Travelers, mga kababayan, hindi. Dapat yung itatanong mo lang dapat yung yung alam lang ni Jonathan Morales. Paano nyo masasabi na wala siyang alam? Yung dokumento nga sa kanya nang galing.
Di ba? Oh. Hello po, Ma'am Joanna. Magandang gabi po. Magandang umaga po dyan sa inyo. Sige, continue. Ngayon, kung sasabihin, bakit nila to yung litrato, sana ganito na lang. Sana, hindi ko, wala akong control dyan. Kasi sinabi ko nga sa inyo, Ulitin ko, yung may knowledge po siya, yun lang po pwede natin itanong sa kanya. Pero tingin ko, sir, yung mga tanong ko, kamukha kay Maharlika, hindi ginatanong to, maganda siguro, pasagutin natin si Maharlika sa mga bagay na yan. Hindi ko siya... sabi, i-deny na lang. Kung i-deny mo na lang, hindi ka ba mapapahamak? Oh. Kaya ang nangyari, between April 2 at April 7, nagkaroon kami ng desisyon sa bahay. Ako hindi... Ayan na, damay-damay na, pati bahay doon. Dinamay na naman. Jonathan Morales, ano ka ba? Si Spencer Lacalle lang yan, napikon ka. Ano ba? Hindi ko kailangan ng suporta ng kahit na sino na gayang sinasabi ninyo para lang ma-please ako. Sa totoo lang, hindi po. Magkalinawan tayo. Ako lumabas lang para sabihin na hindi ko alam yung paglabas na yan. Wala akong kinalaman dyan. At yan, sumama ang loob ko talaga sa mga kasamahan ko dahil presidente na yung nakalagay dyan. Kung mo ba presidente yung nandyan, aatras na kayo. Yun ang sinabi ko sa kanila. Pero kung sasabihin nyo, yung mga sana nyo, wala akong pakialam sa mga sana nyo. Kung ito sana, tumawag pa nga sa akin. Alam nyo kung sino? Ayan na. Ito malapit, may tumawag daw sa kanya. Sige. Atras na kayo. Yun ang sinabi ko sa kanila. Pero kung sasabihin nyo, yung mga sana nyo, wala akong pakialam sa mga sana nyo. Kung ito sana, tumawag pa nga sa akin. Alam nyo kung sino? Si Sandra Cam. Sinasabi, sana, ipakilala mo na lang yung confidential informant. Bakit? Para lang sa political na dahilan? Wala akong pakialam kung sino pa kayo. Wala akong pakialam. Ako, lumabas lang ako dahil dyan naiipit ako. Hindi yung sasabihin nyo sa akin na sana, ganito sana. Ano? Bakit? Dahil doon sa mga politikong mga dinadala nyo? Wala akong pakialam sa inyo. Sir, sandali ako. Relax mo na kayo. Kalma mo na. Sir, huwag ka magagalit sa akin. Wala akong alam sa'yo. Suntukan. So, ito no. So, ang sabi ni Morales talaga dito, kaya daw po siya lumabas kasi nga daw po, dun daw po sa nag-leak na dokumento. Ngayon, mga kababayan, engot din eh. Una sa lahat mga ka-Streetwise, wala naman pong nagtuturo kay Morales na sa kanya yung dokumento in the first place. Bigla na siyang lumabas ng kusa. Akin yan. Hindi ko talaga makuha yung punto doon eh. Kasi mga kababayan, nung lumabas naman yung dokumento, wala namang pirma. Nakatakip yung pirma. Walang control number. Walang ibang nakapirma. Di ba? Wala sa record ng PDEA. So, ibig sabihin nun, yung dokumento na yun na nilabas ni Morales, how-chow yun. Peke yun. Tapos naman, ang ginawa naman ni Morales, oh wait, present, akin yan. O akin yan, may ipit ako dyan. O delikado ang buhay ko dyan, pero akin yan. Lumabas ka ng kusa eh. Wala naman nagtuturo sa'yo nun eh. May nagtuturo ba na, oy Morales sa'yo to? Wala. Lumabas ka ng kusa. Pero in the first place, walang nakakaalam na ikaw yon. Kasi po, yung pirma, nakatakip. Walang control number. Walang record ng PDEA. So, walang kwenta yung dokumento mo. Ngayon, kung meron kang dapat sisiyan, sarili mo yon. Lumabas ka mag-isa. Wala naman na nagtuturo sa'yo. Tapos ngayon, sasabihin mo, wala kang pakialam sa politiko. Come on. Kayo ba, naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo na walang kinalaman ng politiko dito kay Morales? O kahit sabihin niyang hindi, kahit sabihin niyang wala, at sabihin na nga po natin na totoo, na wala siyang pakialam sa politiko, paano pa tayo maniniwala? Sinungaling nga yung tao. Ganun mga kababayan eh. Kapag ikaw po ay na-labeled ng sinungaling, kahit na magsabi ka ng totoo, sinungaling pa rin ang tingin sa iyo. O, kaya ang mas maganda dito, di ba? Dinamay mo pa si Sandra Cam. O, di ba? So, ang maganda dito, suntukan. Suntukan. So ako naman naniniwala naman ako na hindi naman drama to. Naniniwala naman ako na hindi drama to nangyari po na to. Malamang si Morales lang nagdadrama pero yung away na yan parang hindi naman. So yun mga kababayan, so dyan po sa 1,100 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to, dyan po sa Team Replays, ano nga po masasabi nyo nga po dito, na
dyan na sa Team Replace, naniniwala ba kayo na itong si Morales, wala daw pong pakialam sa politiko? Wala daw pong pakialam sa Bongbong Marcos Resign Movement? Wala daw pong pakialam sa mga politikong hawak ni sa mga politikong sinusuportahan ni Sandra Cam? Naniniwala ba kayo doon? Parang hindi naman eh. Well, kahit naman na totoo yun, na wala siyang pakialam, hindi pa rin ako maniniwala kasi nga sinungaling siya. Wala na credibility itong mga kababayan. O, di ba? No, naniniwala kayo dyan, liar yan. Di ba? Ayun yung sinasabi ko, Ma'am Sharon, di ba? O, yun. So, yun mga babae, so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po, no? And then, meron tayong last topic. Ito, dadaanan ko lang to, no?